Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga pagkain sa bansang China na imposible mong makikita at matatagpuan na ibinibenta sa anumang bahagi ng ating planeta? Kaya mula sa iba't ibang uri ng mga insekto hanggang sa parte ng camel na hindi mo akalaing pwedeng kainin ng kahit na sino, ay ito ang 10 pinakakakaibang pagkain na sa bansang China mo lang makikita. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, inihaw na insekto. Alam mo ba na ang bansang China, nakilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking populasyon sa ating planeta, ay mayroong mga kakaibang mga pagkain at putahe na ibinebenta na siguradong labis nagugulat sa sino mang makakakita? Ang isa na sa mga kagulat-gulat na pagkain na ito ay ang mga insekto na iniluluto sa iba't ibang pamamaraan, kagaya na lamang ng prito, inihaw o gisado, na maniwala ka man sa hindi ay sobrang patok sa publiko, kung saan maraming mga turista ang dumarayo pangaraw sa bansang China para matikman lang ang mga pagkain na ito. Kabilang sa mga insekto na ginagamit ng mga Chino sa kanilang kakaibang mga niluluto ay ang mga silkworms at ang malapit na kauri ng mga insekto na scorpions na madalas ay makikitang buhay pa habang nakatusok sa mga stick bago sila tuluyang ihawin o iprito at ibenta sa mga bumibiling tao. Ayon sa mga nakabili at nakatikim na sa kakaibang mga pagkain na ito ay hindi lamang daw nila ito binibili dahil sa masarap nitong lasa, kundi dahil na rin sa mayaman ito sa sustansya kagaya na lamang ng protina na maraming nagsasabi na isa sa rason kung bakit bihira lamang makakita ng mga matatabang tao sa bansang China. Number 9. Sabaw na gawa sa laway. Sa dinami-rami ng mga pagkain na pwede nating makita na ibinibenta sa merkado ng bansang China, ay sigurado ako na ang kakaibang sabaw na ito na ang tawagin ay bird's nest soup ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kadila ng sa maniwala ka man o sa hindi, ay laway ng ibon ang ginagamit na sangkap sa pagbuo ng pagkain na ito na talaga namang gumulat sa lahat ng taong unang beses na nakatikim nito. Ang ibon na pinanggagalingan ng laway na ginagamit para magawa ang tinatawag na bird's nest soup ay ang uri ng ibon na ang tawagin ay swiftlet na ginagamit ang kanilang laway para buuin ang kanilang mga pugad sa loob ng mga kuweba kung saan kilala ang laway ng ibon na ito sa kanilang pagiging solido. Nakalaunan ay napag-isipan ng mga taga-bansang China na gawing sahog sa kanilang mga niluluto. Ayon, sa paniniwala ng mga tao ay naglalaman daw ng napakaraming sustansya at bitamina ang laway ng ibon na ito, kung saan kapag kumain ka raw ng sabaw na napupuno nito ay labis na mas lalakas ang iyong resistensya kumpara sa ibang mga hindi pa nakakakain nito. Number 8. Sea cucumbers. Ang susunod na nilalang na kinakain sa bansang China na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang tinatawag na sea cucumbers na isang uri ng lamang dagat na kahit pa merong itsura na sadyang hindi kaaya-aya ay dapat mong malaman na meron itong mataas na halaga kung saan sinasabing umaabot sa 100,000 piso ang halaga nito kada kilo na sinasabing dahil sa masarap na lasa nito kapag iniluluto. Dagdag pa sa masarap na lasa ng sea cucumbers ay madalas din siyang ginagamit sa iba't ibang mga lutuin sa bansang China, mapamay sabaw man yan o kaya prito, dahil sa pinaniniwalaan ng mga tao na merong nagmimilagrong medicinal properties ang nilalang na ito, kung saan maiiwasan ng sinumang kumain nito ang sakit na arthritis, habang pwede naman daw nitong masolusyonan ang pagiging baog ng isang lalaki, na kahit pa hindi tuluyang nabibigyang patunay ng mga eksperto kung totoo nga ba, ay marami pa ring mga Chino ang madalas na bumibili at kumakain nito. Number 7. Shark's fin soup. Ang isa pang pagkain na madalas na ibinebenta sa bansang China ay ang mga pagkain na gumagamit ng sangkap na kung tawagin ay shark's fin o yung palikpik ng mga pating na marahil ay pamilyar na para sa marami sa atin. Dulot na kamakailan lamang ay nagkaroon ng issue patungkol rito. Dulot na labis na bumaba ang populasyon ng mga pating sa karagatan dahil sa madalas na panghuhuli sa kanila ng mga tao. Ang mga pating na nahuhuli ng mga mangingisda para kuhanan ng kanilang palikpik ay buhay na itinatapon pabalik muli sa karagatan. Pero dahil sa pinutol na ang kanilang mga palikpik ay hindi na nagagawa pang makalangoy ng hayop na ito
kung kaya't tanging paglubog lamang sa kailaliman ng dagat ang kaya nilang gawin, na siya ring lugar kung saan sila maghihintay ng kanilang kamatayan. Gayunpaman ay maraming mga ilegal na bintahan pa rin ang nagsasagawa ng pagbebenta ng mga paligpik ng pating, dulot na marami pa ring mga residente ng bansang China ang pinipiling bumili at magluto ng mga putahe na gumagamit ng sangkap na ito, dulot na ayon sa paniniwala nila ay mayaman ito sa sustansya, nagagamot sa kanilang mga sakit at labis na makakatulong para mas mapalakas pa ang kanilang resistensya. Number 6. Bamboo rats. Ang mga bamboo rats ay uri ng mga daga na mula sa kanilang pangalan ay naninirahan sa mga halaman na bamboo, kung saan mga halaman at maliliit na insekto lamang ang kinakain ng mga hayop na ito, na siyang naging dahilan para mapuno ang kanilang karne ng mataas na sustansya, na siyang nagdulot para madalas silang hulihin ng mga taga-China. Dagdag pa sa mataas na sustansya ng mga bamboo rats, ay madalas din silang hinuhuli ng mga tao dahil sa merong masarap na lasa ang kanilang karne, na ayon sa marami ay maihahambing sa karne ng manok, at dahil sa mas mura ang halaga ng karne ng mga daga kumpara sa ibang mga hayop ay maraming mga tao ang pumapakyaw nito sa tuwing lumalabas ito sa merkado. Number 5. Dila ng itik. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pang dila ng mga itik ay itinuturing na isa rin sa pinakamahalagang sangkap sa bansang China? Ito ay dahil sa perpektong dila ng itik sa iba't ibang mga lutuin, mapamisabaw man yan o prito, kung saan pwede itong ihain bilang merienda o di kaya'y ulam ng mga tao. Ganun pa man, ay dahil sa meron pa rin itong masarap na lasa, ay sadyang mahal ang bintahan ng dila ng mga pato sa merkado, kung saan umaabot pa nga ng 1,000 piso ang kanilang presyo kada kilo. Ayon naman sa mga nakatikim na ng dila ng itik ay meron din daw maliit na buto sa loob nito na pwede namang kainin ng mga tao, pero masasabi raw na eksperto na ang isang individual sa pagkain ng dila ng itik kung magagawa nitong tanggalin ng buto habang kinakain niya ang dila ng pato, na siyang naging dahilan para maraming mga turista na bumibisita sa China ang sumubok na kumain ito para matutunan din nila ang tamang pagkain dito. Number 4. Utak ng baboy. Marami sa mga bansa sa ating planeta ang hindi kumakain ng lamang loob ng mga hayop, dulot na maraming mga tao ang naniniwala na madumi ang mga ito. Pero ibahin natin ang bansang China, dulot na lahat ng parte ng hayop na kinakain nila ay hindi nila inaaksaya, kung saan mapautak man yan, atay o di kaya'y dugo, ay kanila itong iniluluto sa kadila ng pinaniniwalaan ng mga taga-bansang China na sadyang napupuno ng bitamina at sustansya ang lamang loob ng mga hayop. Kung kaya't marami tayong makikitang mga putahe sa bansang ito na ginagamitan ng mga sangkap na ito, mapamay-sabaw man yan o prito. Ang isa na sa pinakakakaibang lamang loob na ginagamit ng mga taga-China sa kanilang mga iniluluto ay ang utak ng baboy, na sa maniwala ka man o sa hindi, ay labis na pinag-aagawan daw sa merkado sa kadahilan ng meron itong makremang lasa na labis na pumapatok sa masa. Number 3. Century egg. Ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang tinatawag na century egg, na siyang isa sa pinakakilalang pagkain ng mga Chino, kung saan ang itlog na ginagamit sa paggawa ng pagkain na ito ay pwedeng magmula sa mga manok o pato, na siyang babalutin ng pinaghalong clay, abo at asin, at saka ito hahayaang mag-ferment. Dahil sa prosesong ito ay unti-unti raw magbabago ang lasa ng itlog sa loob ng ilang linggo o buwan, na siyang magre-resulta sa isang itlog na mayroong kulay na pinaghalong itim at dilaw, na ayon sa mga taong nakasubok na nito ay meron daw itong maasim at maalat na lasa, na marami man ang nandidiri ay isa pa rin ito sa pinakamadalas na pagkaing inihahain sa mga hapagkainan sa bansang China. Number 2. Fallopian tubes ng palaka. Alam mo ba na mayroong mga pagkain sa bansang China kung saan ginagamit nila ang fallopian tube ng mga palaka? Ang sangkap na ito ay ang tinatawag na hasma, na isang kilalang ingredient sa bansang China sa paggawa ng iba't ibang mga panghimagas, kung saan ang isa na sa pinakamadalas na paraan sa pagkain nito
ay ang paglagay rito sa loob ng isang papaya o iba pang prutas na matapos masubukan raw ng mga turista ay paulit-ulit nilang binibili sa tuwing nabibisita sila sa bansa sa kadila ng meron daw itong makremang lasa na may sobrang lambot na tekstura. Dagdag pa rito ay napupuno raw ang parte na ito ng mga palaka ng napakaraming bitamina kung saan meron ding mga pag-aaral ang mga eksperto na nakatutulong daw ito para labis na mapaganda ang balat ng sino mang kakain dito. Number 1, bukol ng camel. Ang pinakahuling pagkain na pag-uusapan natin sa listahang ito na siyang makikita lamang natin na kinakain sa bansang China ay ang karne na nagmula sa bukol ng likuran ng mga camel na madalas na makikita sa madesyertong bahagi ng bansa kung saan ang pinakamadalas na paraan ng pagluto rito ng mga Chino ay deep fried. Pero may ilan din namang mga tao ang pinipiling ihalo ito sa sabaw, igisa o di kaya'y iprito dulot ng parting ito raw ng mga camel ay sobrang mataba kung kaya't malapit daw ang lasa nito sa karne ng baka. Sinasabing ang paraan ng pagkain na ito sa mga camel sa China ay lampas 1,500 taon nang ginagawa ng mga residente ng bansa. At dahil sa sadyang napupuno ang karne ng hayop na ito ng napakaraming sustansya at bitamina, ay paborito pa rin itong kainin ng mga tao sa kasalukuyang panahon na ayon sa mga eksperto ay hindi raw magbabago, dumaan man ang napakaraming henerasyon. At yun ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga pagkain na ito sa bansang China ang gusto mong itry? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.